Hoy, kayong dalawa. Hoy kayo, bigyan niyo sa amin kalapati niyo kung ayaw niyo masaktan. Lo, ano ka? Siniswerte? Ah, ganon. Oh, etong sayo. Pre, di ka ba gagante? Binatukan ka. Ayos lang yun, umuwi na lang tayo. Pues kung ganon, ako babawi sa'yo. Umanda sila sa akin. Ikaw, umanda kayo. A few moments later. Takbo, pre! Takbo! Naalala ko dati sa pagkahumaling ko sa kalapate, palagi akong pag-alagala kung saan-saan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil hindi ako mapakali sa mga kalapati ko. May iba't ibang lahi kasi at ganda ang naaayon din sa katawan nito. Naalala ko pa nga dati kapag may netoy kang kalapate, para bang ayaw nila tanggapin. Or baka dahil sa pangit talaga o sadyang ayaw lang nila dahil sa lahi nito. Pero dahil masyado pa akong bata noon, basta may alaga ko, masaya na ako. Naalala ko pa nga, masaya kami nagbubudil fight ng mga kaibigan ko. Tsaka ko lang napansin, yung inuulam pala namin, kalapati pala. Kala ko pa naman manok. Pre, kuha na kayo ng dahon ng saging. A few moments later. Ay pre, ito na yung pinapakuha mo na saging oh. Lo. Oy pre, sobrang sarap naman na ito. Oo, masarap talaga yan. Ano ba ito? Pritong manok? Anong manok? Kalapati yan. Lo, di nga. Kalapati to? Naalala ko din dati kapag dinadagit ng kapitbahay namin mga kalapati ko, binubugaw ko talaga para di nila mahuli. Madalas kasi nangangapit bahay kalapati ko Huli sa akin to at di ko na to bibigay. Shoo! 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 Bakit mo binugaw yun? Huli ko na yun Sorry po, may nakita kasi akong aso na tumatae. Doon ka na nga sa inyo. Para-paraan no? Para lang hindi mahuli alaga ko. Madalas din akong pag-alagala pag makikipagpalit ng kalapate. Parang exchange gift lang. Pag nakuha yung gusto kong ibon, inaalagaan ko na talaga na mabuti para isabak sa karera. Ito yung risk na kung saan malalaman mo kung hanggang saan yung tikas ng ibon mo. Madalas, hindi na umuuwi dahil sa sobrang layo. Pero swerte kapag umuwi na galing malayong lugar ibon mo. Naalala ko, first time ko sumali sa race. Ang daming participant noon, halos 100 na katao ang nakilahok. Naalala ko din dati, 15 pesos pa ang bayad sa pooling noon. Naalala ko nga dati, bago ko isalang ng kalapate ko, binulungan ko muna na sana makauwi. Umuwi ka ha, dapat sundin mo utos ng master mo. Nako po, may tama na ata ang isang to. The next day. Hala, anong oras na? Di pa nauwi. Mukhang naligaw na ata ibon ko. Ano ba yan? Nako Jin, mukhang di pa nauwi kalapati natin Kaya nga, wag naman sana. Much later. Yes, sa wakas, umuwi na din. Naalala ko ng mga bata pa kami, palagi ako nagpapasama sa mga kaibigan ko para makipag-trade ng kalapate. Isang beses, napadaan kami ng kaibigan ko sa isang skinita. Napansin namin nun may sumusunod sa amin. Hanggang sa bigla na lang may bumatok sa ulo ko. Hoy, kayong dalawa. Hoy kayo, bigyan niyo sa amin kalapati niyo kung ayaw niyo masaktan. Lo, ano ka? Siniswerte? Ah, ganon. Oh, etong sayo. Pre, di ka ba gagante? Binatukan ka. Ayos lang yun, umuwi na lang tayo. Pues kung ganon, ako babawi sa'yo. Umanda sila sa akin. Ikaw, umanda kayo. A few moments later. Takbo, pre! Takbo!
Naalala ko noon, nagbakasyon yung lola at lolo namin dito na galing pang Leyte. Umuwi sila dito sa Laguna para magbakasyon. Minsan lang sila makapagbakasyon dito sa amin dahil sa sobrang layo. Bukod sa malayo, nakakapagod din yung biyahe. Hanggang sa ilang araw lang makalipas, nasagasaan yung kalapati namin si Putol. Yung kalapati ko na iyon, pinangalanan kong Putol. Palagi ba naman nauubusan ng buntot kung minsan napuputol? Saktong pagkamatay ni Putol, napisa yung itlog na nililimliman niya. Kaya ang ginawa namin ng kapatid ko, kami na lang nagpakain. Hindi na kasi pinapakain ng tatay kapag nawala ang pares nito. Hanggang sa napalaki namin na maayos yung anak ni Putol. Habang lumalaki at nagkakaroon na ng balahibo, napansin ko yung paa nito na para bang pato. Kaya laking gulat ko nung napansin ko yun. Marami nagsasabi sa amin na swerte daw yun. Meron din naman nagsasabi na kakaiba daw at ngayon lang daw sila nakakita nun. Kaya ang ginawa namin, pinangalanan din namin tong si Dikit. Kaya kapag napasok kami sa school, ang lola namin ang nagbabantay dito. Mahilig din kasi mag-alaga yung lola ko ng mga hayop. Minsan nga, pinipilit ko pa yung lola ko na magdala ng manok. Naalala ko din noon, bago pa kami mahumaling sa Kalapate, bagong lipat kami noon, wala pa akong masyadong kaibigan. At palagi lang kami nasa loob ng mga kapatid ko. Hanggang sa nauso na nga ang pogs noon. Naalala ko nga dati, nung nandun pa kami sa dati namin bahay, palagi ako nag-iipon ng pogs. Uy pre, ano yan? Ah, eto ba? Pogs tawag dito. Teka, tignan ko sa bahay, marami ata ako niyan. Naalala ko isang karton pa ng pogs dala ko nung paglipat namin. Kaya ang una kong naisip, ibenta ko sa mga bata yung mga pogs ko. Di katagalan, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Bukod doon, kumikita din ako sa pogs. Sa sobrang dami nga ng laman ng karton, nakabenta ko ng mahigit 100. Tuwan-tuwa nga mga kapatid ko noon dahil napaghahatian namin yung kinikita ko sa pogs. Kaya pag naubos yung pogs nila kakalaban, sa akin sila bumibili. Tapos umaga pa lang, nasa labas na sila ng bahay namin. Yung tipong hindi pa nagpapakita yung araw, nasa tapat na agad sila ng pinto ng bahay namin. Jin, tara, laban ng pogs, may isang dangkal ako dito. Ako din, meron. Hoy, umuwi nga muna kayo sa inyo. Marami pa kami ditong trabahuin dito sa bahay. Ang aga-aga, paglalaro na agad inaatupag nyo. Bakit? Hindi nyo ba kaya tulungan magulang nyo sa gawaing bahay? Kaya madalas galit nanay ko kapag nakikita niya mga kaibigan ko. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan yung video na to, mag-subscribe ka na. Tsaka pakiclick na rin ng notification bell para updated ka sa susunod na mga animation na gagawin ko. Hanggang dito na lang, paalam!